Okay, good afternoon, October 9, Monday, episode 1873, 1873. Oo nga, 1873, 1874, 1875. Lunes, daily episode natin. Tignan natin na kung ano makukuha natin dito. May live ako sa sa Tuesday. Okay? Panoorin nyo. Late upload lang po ito. Una. Ay, regeneration agad. Pangalawa, power. And pangatlo, authentic. Okay, ito na yon. Napaka no? Para siguro yung message ng universe sa atin, maging survivor tayo sa sarili nating lakas, tapang, no? Lakas ng loob sa pagharap ng mga problema sa pagsubok sa buhay. Kasi hindi naman po pwede na halimbawa, nagmamadali kayong mag-asawa, nagmamadali kayong magpakasal, magsama, tapos kalaunan, na-realize ninyo na hindi nyo pala kayang bumuhay ng pamilya, hindi nyo kaya magtiis para sa isa't isa, hindi nyo kaya ang buhay na kinakapos sa bigas, ulam, sandamakmak ang bills, di ba? Dito, sinasabi, tanggapin mo yung posibleng mga pagbabago na mangyayari. Isa doon sa mga pagbabago na mangyayari, siguro yung maghihiwalay kayo. Hindi dahil sa hindi nyo na mahal ang bawat isa, kundi hindi talaga kayo para sa isa't isa. May mga ganyan kasi na panahon na kung mapapansin nyo, ilang taon, ilang dekada kayo magkasama, hindi nagbabago ang kahirapan, hindi nagbabago ang kung ano-ano pa man. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipilit sa tadhana, hindi mo pwedeng ipilit sa universe na kayo ang magsama habang buhay. Kahit binabato, binabagyo, inuulan na kayo ng problema, wanos. At ang isa pang palatandaan dyan, kung halimbawa, nag-asawa ka, nagkaanak ka, malas pa rin ang buhay. Nung magkaanak ang anak mo, nagkaroon ka ng apo, malas pa rin. Ibig sabihin talaga, i-give up mo na. Hindi yung sasabihin ng ibang tao na magtiis lang, no? May ganito, ganyan. Hindi. Kasi, isa sa pinakamaganda, no, na ugali dapat sa isang tao ay tanggapin mo yung pagkukulang, pagkakamali, at kung ano man yung mga kasalanang nagawa mo. Ito yung power. Mahirap ito. Magkaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan, tanggapin ang katotohanan na kailangan yung maghiwalay, kailangan mong mag-move on, no? Kasi yung huling card is magpakatotoo ka. So, wag kang magpanggap na okay kayo kahit hindi na. Wag kang magpanggap na mahal mo pa siya kahit naaawa ka na lang. Ano ba? Huwag kang magpanggap na mayaman ka kahit hindi ka naman mayaman, di ba? Ang pinakamalala pa doon, magpapanggap kang na single ka kahit may asawa ka. So, kung gusto mo magkaroon ng iba, sabihin mo doon sa asawa mo, maghiwalay na tayo, ganito, ganyan. Kasi maghahanap ako ng iba. Mas mabuti pa yung ganun kesa paasahin mo yung asawa mo na siya lang. And in the end, merong iba. Tapos, i-explain mo ng mabuti sa kanya kung ano yung mga dahilan kung bakit ka nagbago. Ano yung mga dahilan kung bakit ayaw mo na, hihiwalay ka na, di ba? Kasi, hindi naman po pwede na hulaan niya eh. Hindi rin po pwede na hulaan mo kung may pag-asa pa bang magbabago asawa mo. Pero kung nakikita mo na ganyan yung ugali niya sa'yo sa matagal na panahon, bakit sa ibang tao nagbabago siya? Kaya niyang magbago, kaya niyang sundin ang ibang tao kumpara sa'yo. Ibig sabihin nun, ayaw na talaga sa'yo at hindi talaga kayo click sa isa't isa. Hindi kayo po pwedeng magsama ng matagal dahil taliwas kayo sa lahat-lahat ng mga opinion, taliwas kayo sa lahat-lahat ng
ng ano sa buhay. Ngayon, kung lagi kayo nag-aaway, isa pa yan sa dahilan. Dito, tanggapin mo ang katotohanan na yung sinusumbat ng bawat isa sa panahon na nag-aaway, may katuturan yun. May dahilan yun. No? Pero wag mong ipagdutdutan na hindi kayo pwedeng maghiwalay kasi kasal. Hindi kayo pwedeng maghiwalay na mag-live-in partner dahil sa anak nyo. Hindi yan po pwede. Ang dapat doon, magpakatotoo ka, tanggapin mo. Kasi masyadong ginagamit yung simbahan sa sagrado na patakaran. Ang hindi ninyo alam, no? Kung ipinaglalaban ninyo yung marriage contract ninyo, dahil sa tingin nyo yun ang karapatan ninyo, yung sa pilitang pagpapakasal ba, na itanong nyo sa sarili nyo, ginalang nyo ba ang sagrado? Kasi hindi eh. Kasi kung ginalang mo ang sagradong kasal, dapat never kang mang shotgun marriage, mag-arrange marriage, never kang magsabi sa tao na kung hindi mo ako papakasalan, magpapakamatay ako. Kung hindi mo pa kakasalan anak ko, mapapahiya kami, papatayin kita. May mga ganun eh. Tapos, ang dami pang threat niyan. So ngayon, sa lahat-lahat, ito katotohanan lang kasi sa dami ng ritual na nahahawakan ko. Yung ibang third party, hindi naman totoong third party eh. Yung iba, napunta na lang sa third party kasi inagaw sa kanila at yung nang agaw, yun yung nagpakasal. So, kinalabasan, kahit siya yung nauna, siya yung minahal, siya ang gustong pakasalan, eh dahil may nag-overtake, o di, kabit yung kinalabasan niya, di ba? So ngayon, kaya ako sinasabi, pinapaliwanag sa inyong lahat. Kung ayaw nyo na iwanan kayo at makarma kayo, sa umpisa pa lang, huwag nyo pilitin ang tao na pakisamahan kayo dahil sa anak, pakisamahan kayo dahil sa kasal, pakisamahan kayo kasi sa mata ng lipunan, illegal yung maghiwalay kayo at sumama ka sa iba. Hindi yun illegal. Yung illegal sa mata ng pagkakataon panahon, ay yung pilitin mo ang sarili mo makisama sa taong ayaw mo na. Pilitin mo ang sarili mong kumayod kahit hirap at pagod ka na. Napilitin mo na ituon sa kanya ang atensyon mo kahit sa panahon na tuwing nakikita mo siya, naaalala mo lahat ng kasalanan niya. Na hindi mo kayang magbago para sa kanya. Na ang dami mong yun pa ba yung bang panahon na ang dami mong iniisip dahil gusto mong bumitaw na, pero dahil sa mga tao sa paligid, sa sulsul ng mga tao, nahihirapan ka na. Ngayon yan, ito yung isa sa pinakamalaking dagok sa relasyon ng mag-asawa na hindi niya kayang tanggapin, hindi niya kayang ayusin at hindi niya kayang hindi niya talaga kaya. Yung ayaw niya tanggapin yung katotohanan. Hindi niya kayang lakasan ang loob niya. Kasi kung gusto mo matanggal yung problema mo, lakasan mo loob mo, harapin mo. Magpakatotoo ka. Hindi hadlang ang isang papel para sabihin mo kung ano ang katotohanan. Kung ano yung nararamdaman mo, saan ka sasaya. Kasi kung involved yung mga bata at saka libel ka mag-isip, pirmahan lang yan eh. Na kapag hindi ka nagsustento, magkakaroon ka ng mga penalties, legalities na mga matters, ganun. Pero yung sabihin mo na bahala na, no? Kahit hindi tayo nagmahalan, hindi tayo magsiping, basta nasa akin ka, ay, kalokohan. Magkakaroon ka ba ng peace of mind pag ganun? Diba? Hindi. So, bakit mo sasayangin panahon mo?